Gusto ko pag-usapan yung about stars. Ayan. Bakit gusto pag-usapan to? Because, di ba recently nag-post ako ng picture? Actually, nakuha ko yung kay Adrian Bigay. Yung reminder ni Facebook. Sabi ni Facebook sa kanyang notification, please respect stars policy. Di ba? Sending stars is a way to show appreciation. Creators are not allowed to offer or ask for stars in exchange for engagement. Yan ha, ulitin natin. Please respect stars policies. Si Meta na ang nakikiusap. Paki-respect naman. Alam ko na kaya nyo akong lukuhin. Kaya nyo mag-work around para lukuhin ako. Pero paki-respect naman yung mga policies ko. Bakit ito binabanggit ulit sa inyo? Kasi ito alam ko mapapanood to ni Tomboy TV. Napanood ko kasi siya. Naiintindihan ko siya. Ang punto niya, sabi niya, syempre, nagbibigay sa atin ng mga stars tong mga audience natin, na-appreciate daw niya, ay gusto niya magpasalamat. So, bilang kapalit, di ba, kahit papaano, madagdagan natin yung followers nila. And that is wrong. Kasi nga, sinabi lang ni Meta do not offer or ask for stars in exchange for engagement or do sa fake engagement policy natin, diba? In exchange to boost followers, revenue, or kahit ano pang engagement sa platform. Now, masama ba magpasalamat sa mga star senders? No. Masama bang i-post sila? No. Pero kapag sinasabi mo kasi na para madagdagan yung followers nila, yun yung mali. Kasi number one, against na nga sa fake engagement policy ni Meta. Second, binibigyan mo pa ng zombie yung account nung star senders mo na hindi naman manonood sa kanila. Hindi naman nila magiging fans. Mali nga yun. Yung mag-build ka ng impression na kailangan mong mag-send ng stars para ma-promote kita, para mabigyan ka ng followers. Though hindi mo siya sinasabi directly, for example. Pero nag-build ka ng impression. Parang gusto mong iparating sa mga star senders, nakapag nag-send kayo sa akin ng stars, matagdagan ng followers nyo kasi ipopost ko kayo. Sasabihin ko sa mga audience ko, follow nyo naman mga star sender ko. Mali nga yun. Number one, it will not work. It's against the policy. And second, it will not help yung star sender mo. Yung stars is ipinapadala sa'yo because na-appreciate ka nila. Hindi para bigyan mo sila ng followers. Now, ano yung pwede mong gawin to thank yung mga followers mo, yung mga star senders mo? Diba? Ano yung pwede mong gawin? If you really wanted to get back to them, kasi creator din sila at gusto mong pasalamatan, i-promote mo yung page nila by letting your audience know kung ano yung content ng mga page na to. Sino ba to? Ano bang content nito? Sa mga interesado dyan, diba? Sa mga feeling niya, magugustuhan niyo yung content niya, isuportahan niyo siya. Kasi maganda yung content niya. Sabi ko nga, diba, example ko sa inyo yung sa artista. Kapag ang artista nag-promote ng isang product, hindi niya sabihin, ito, bilhin niyo to. Sasabihin niya kung ano yung product. Para saan ba to? Ano ba yung features nito? Ano ba yung benefit sa inyo? Same thing. Ipakilala nyo, ipopromote ninyo. Nakapaulit-ulit na tayo, tagal na eh. Diba? Wag lang basta ipagkit yung pangalan, tapos, follow nyo to. I-screenshot ninyo yung nag-follow, bibigyan natin ng ganito. Nag-offer ka pa ng kabayaran sa magpa-follow. Against the policy na naman. Ba't di naman nahuhuli? Hindi perfect lumulusot is pwede. Hindi perfect lumulusot ay tama. And sometimes, you have to really fight for it because again, it's against yung morality na lang eh. Ethics na lang eh. Nakakapagod manita ng mga mali. But, kung hindi ka magsasalita, iisipin ng iba tama. Diba? Yung katotohanan, usually lumalabas yan sa huli. However, habang hindi pa lumalabas yung katotohanan, you have to fight for it. Though again, hindi tayo nagiging judgmental dito. Issue, hindi tao. Maaaring hindi niya lang alam. But alam mo yung pwede mong gawin, di ba? Yun. Kung gusto mo talagang i-promote yung mga star senders mo, there's nothing wrong with it. Introduce them correctly. Promote them correctly. Na makakatulong hindi lamang sa'yo, kundi pati sa kanila. Because you're giving them audience. Pinalalawak mo yung reach ng kanilang content, ng kanilang page by telling them, ano ba yung content nito? You might want to follow them. Instead of follow them, star senders ko yan.
napaka-konting words lang ang papalitan mo para maitama, hindi niyo pa magawa. Screenshot nyo ha, yung mga nag-follow at send nyo sa akin para mapadalan ko kayo ng GCash. Mapabigasan ko kayo. Ang CKA na binabanggit pa ni Tomboy TV about bigas. Pagtrabahuhan mo kung gusto mo ng bigas. Bakit kita bibigyan yung nag-screenshot, nagpadala sa akin? Nagbabayad para magkaroon ng followers. Again hindi nyo na lumabas sa bibig ni Tomboy TV nagbabayad But again, yun yung lumalabas eh. 'Di ba? Lagi nga sinasabi, aanhin mo ang follower kung hindi mo naman magiging audience. Paano mo magiging audience yan kung hindi ka nga niyang kilala? Ipakilala mo. Sabihin mo kung ano yung produkto. Kasi kahit ipromote ko sa inyo isang produkto, kung hindi naman to beneficial sa inyo, it will not help you and help the product. Right? Ito nakakalungkot dyan eh. Ilulusot pa eh. Ipipilit pa eh. Sinabi na nga mali eh. Ito, and I suggest sa mga nagsisend na creator na nag-i-expect. Kaya sila nag-i-expect because si creator nagli-leave ng impression na gagawin ko to pag nasend kayo ng stars. Sasabihin na wala naman pilitan to eh. Hindi naman namin sinabi na ganito eh. But again, you are trying to build an impression na pag nagsend ka ng stars sa akin, promote kita. Sabi nga ni Meta, diba? Please respect our stars policies. Respetuhin nyo naman. Alam ko na nakakalusot na kayo, huwag nyo namang abusuhin. Pinapagbigyan na nga kayo eh. Talaga, diba? Respeto nyo naman. Yun na yung nilagay ni Meta, please respect. Hindi na please follow. Kasi may mga workaround eh. Nagmamakaawa na si Meta. Tuloy-tuloy pa rin kayo. Ang masama pa dyan, di ba? Sasabihin natin hindi nyo tinuturo, pero ginagaya kayo. Ginagaya kayo eh. Ito pala, sabi ni Ms. Susana, gagayahin kasi sila. And they're not good example. Hindi sila magandang example, hindi sila magandang ehemplo. Sa mga viewers natin sa YouTube, sorry guys, pinag-uusapan namin ngayon Facebook. However, it is something related rin naman sa YouTube. Di ba yung mga donation, yung mga paangat? Sinabi ko na yan, scam ang paangat. If there's someone promising you to get followers, scam yan. Kasi you will not earn from followers and subscribers. You will earn when people believe you. You will earn more pag nagain mo yung trust ng mga viewers. And you can only do that with your content. Hindi kailangan sabihin dahil role model sila, merong psychological explanation yan. Okay, may psychological explanation sa Tito yan. Ay nga pala, Tito Yan has now a YouTube channel. Si Tito Yan tuturo ng mga ano to, hindi ko masasabi ko, nagtuturo siya ng mga tips about how to improve your content. Ayan. Also helping us to change the mindset of content creators kung paano maging creator talaga. Ayan. So if you are interested, if you're a content creator, ayan, ipinopromote ko po ang channel ni Tito Yan. Gumagawa siya ng mga content. Ito, di ba? Hindi naman sa akin stars Tito Yan. Hindi ko sinasabi mag-follow kayo or subscribe to Tito Yan. Kung palagay ninyo, matutulungan kayo ng content Tito Yan kasi gumagawa siya ng content on how to improve your content. Mostly CapCut tutorial, tsaka yung mga content about changing the mindset of creators. Subscribe kayo sa kanya if you think may benefit sa inyo yung video niya. So kung hindi ka content creator, wala kang pakialam dito yan, okay lang. Huwag ka mag-subscribe, wala ka makakuha dyan. But for those creators, aspiring content creators, check nyo yung channel dito yan. Alright?